Ang sabi po dito, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Alam niyo ba na ang Diyos sa Bible, Allah? Oh. Kailan ba nasulat yung Bible? Na Arabic. Kasama ko yun sa paksa natin. Buksan mo natin yung YouTube. Ito patungkol sa, siguro sa part 2. Mamaya na yung part 1. Aba, pag lumapit ka pala kay Jesus, ang unang-unang gagawin ng sinuman para maging follower ni Jesus Christ, kailangan mamuhi. Kailangan magpuot ka muna. Kanino? Sa tatay mo, sa nanay mo, sa wife mo, asawang babae, sa mga anak mo, sa mga brothers mo. Lahat yun, no? Lahat ng kapatid mong brothers, no? Ay, mga kapatid na lalaki. At sa mga kapatid mong babae, at sa iyong sarili, dapat mapuot ka muna. In other words, nagtuturo ng pagkamuhi, pagkapuot. Oh. Ito ba pag-ibig sa magulang, Brad Eli? Oh. Hindi po. Agad-agad nagtuturo ng pagkapuot. Alam mo kapatid, ang Panginoong Hesus hindi lang naman isa ang kanyang salita. Marami siyang aral na itinuro sa iba-ibang lugar sa Biblia. Pero hindi niya sinabing huwag mong ibigin ang tatay mo, nanay mo, asawa mo, kasi utos nga niya eh. Pati nga kaaway, pinapaibig niya eh. Doon nagkakamali yung nagbabasa sa Biblia. Hindi nila kinukuha yung konteksto ng sinasabi ni Kristo. Ang konteksto maliwanag. Unang-una, iibigin mo ang Diyos. Ikalawa, ang kapwa mo tao. Pag inuna mo pa yung kapwa mo tao kesa sa Diyos, nanay, tatay, kapatid, kaibigan, hindi ka magiging dapat kay Kristo. Ang sabi niya, marami daw sinilita si Jesus Christ sa iba't ibang pagkakataon. Lumalabas kasi para kay Eli Soriano, iba yung sa Mateo, iba yung sa Marcos, at iba yung sa Lucas. Hindi yata pamilya si Kaeli. Ngayon, mga kababayan ko ng dating dana, huwag kayong magagalit sa akin kasi ngayon, alam ba, aminin man nyo sa hindi, kayo ay nandyan, karamihan sa inyo, kasi umanga kayo kay Kaeli Soriano, magaling, bukang bibinganin nyo eh, kung talong totoo yung, naalala ko dati, no? Noong tayo nagtatanong kung sa mga kahandid nila, kung totoo na kayo ay katotohanan, harapin nyo si Kaeli. O pupunta tayo sa kanilang mga barak sa tinatawag, pinapupunta pa tayo sa Pampanga. Hindi naman tayo naharap, hindi naman tayo ni-entertain talaga. O lalo na pag si Karasid ang magtatanong. Ngayon, wala na si Kaeli, sino na magtatanggol sa inyo? Akala ko nga si Kaeli, ito yung sagot na to, hindi naman sagot sa akin direkta to eh. Pinagduktong-duktong po ito ng member. O sana ikaw, in fairness kay Kaeli si ating siya sa atin. O itong si ating siya sa atin, ako yung paksa niya ngayon sa YouTube. Si Karasid tumanong, sinagot ni Brother Eli. O ngayon, kasi ang premise ko, nagtuturo daw ang Biblia ng pag-ibig sa kakaaway. Binasa ko itong talata, particular sa Lucas 14, Lucas 14, talatang 26. Sabi niya, basahin daw yung context. Basahin natin yung context. Alam mo ninyo, may similarity ito sa Matthew chapter 10, verse 37 at 38. Iba yung nasa Matthew. Tatandaan po ninyo, yung synoptic gospel, yung Matthew, tsaka sa Mark, at tsaka Lucas, mas nauna yung Lucas. Hindi familiar po si Kaeli Soriano na una-una tinawag na synoptics ko yan kasi may pagkakahalintulad, may yung narration po niya, may pagkakahalintulad. Pero may pagkakaiba rin. According to Bible scholar, ang nauna po dyan yung Marcos. Most likely, yan ang source ni Matthew o nang sumulat ng Matthew. Hindi po si Matthew sumulat yan, ha? Tawagin na lang natin, papayag lang sandali, Mateo na tawag. At saka Lucas, hindi rin si Lucas ang tumawag, ang nagsulat niyan. Ang mga unknown authors po ito. Huwag na kayong mangarap, mga kababayan.
Tanggapin niyo katotohanan. Ito po ang mga gospel na to, karamihan po dyan unknown. Okay? Okay. So, yung source po ni Matthew at saka ni Luke, most likely dun kay Marcos. Pero may pagkakataong iniba nung sumulat ng Mateo, yung natutunan niya kay Marcos. At gayon din kay Lucas. Minsan naman, may pagkakataong si Mateo at saka si Lucas talagang magkasalungat. Nabahagi ko na yan. Ayaw lang yung buksan ng isip niyo eh. Ako nagpapahayag na may bukas ng isipan. Ako po ay ready to listen. Kung sa tingin ng mali ako, huwag kayong mag-asasa na typing. Kausapin niyo ako. Ngayon advantage ko, meron akong live. Nagsasalita ako. O ngayon, tutol kayo. O di mag-usap tayo. Diba? Hindi na yung bully-bully pa pambira. Hindi kayo maka-move on sa nung high school life Hindi mo pamilya si Kaeli. I highly recommend you, yung libro po ni The Orthodox Corruptions of Scripture. Ayan. Para malaman ho ninyo. Yung mga pagkakaiba po ng yung pagkakaiba, tinalakay ko na kamakailan. Pagkakaiba ng Mark at saka sa John. Yung John po, hindi synoptics ho yun, hindi kasama, no? Malaking pagkakaiba ho. Napakalaki. At talakayin ko muli yun sa inyo. Hindi po updated sa aking mga live. Ang laki-laki po ng pagkakaiba ng Jesus ng Marcos at saka Jesus ng John o ng Juan. Ngayon, ang sinasabi po, kasi lumalabas, dapat daw siya sa atin din yung ibang mga sinabi ni Cristo sa ibang mga chapter o sa ibang mga aklat, katulad Lucas, tingnan din sa Mateo, parang ganun sinasabi ni Kaeli Tapos basahin doon yung konteksto. Babasahin ko yung konteksto. Ano ba yung nakalagay sa konteksto? Sa verse 25 muna. Noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao. Siya'y humarap sa kanila at sa kanila'y sinabi. Ito po yung nasa chapter 14 ng Lucas. Verse 25. Unahin ko muna rito sa Dedumon. Okay? Unahin ko muna rito. Lucas 14. 23. Simulan natin sa 23. Okay? O sa 25. Sinundan si Jesus ng maraming tao, kaya humarap siya at sinabi sa kanila, hindi ka pwedeng maging disciple ko unless, okay? Yan po ang sinasabi rito. Okay? Pag binasa mo ang Biblia, para mas malaki-laking letra, kung ang sino man, 26, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, hindi napupuot, o kailangan mapuot muna. Wala na si Kaeli Sino sasagot sa inyo? Paano yan? Sino sasagot sa inyo? Wala na si Kaeli. Ito po yung konteksto Wala naman akong nilikot dito Hindi ko, tingnan nyo kung ang sino man ay lumalapit sa akin, ang sabi ni Jesus kuno, at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at maging sa kanyang sariling buhay ay hindi maaaring maging alagad ko. Hindi po yung sinasabi ni Kaeli, ang Diyos mo na mamahalin. Pagkatapos yung kapwa-tao tapos yung magulang, hindi naman inutos na magmahalin. Kahit ba hindi inutos magmahalin, inutos naman ni Jesus kuno na mapuot. Kapuutan. Dapat mapuot muna sa magulang, sa asawa, sa mga anak, sa kapatid. Ang unang-una munang gagawin ng isang susunod kay Jesus Christ, biblically speaking, mapuot muna. Ngayon,
Dapat ba ikumpara to sa Mateo? Eh, ito Lucas ito eh. Ebanghelyo ayon kay Lucas. Kung may makikita ka doon sa ibang talata o sa ibang chapter o sa ibang aklat, sa Mateo halimbawa, na iba ayon kay iba sa rendering o iba sa pangusap o sulat ng sumulat ng Lucas, o di yan ang talagang malaking problema sa pagkakaiba o sa mga contradiction ng Biblia. Iba po yung nasa Mateo, iba yung nasa Lucas, iba yung nasa Marcos. Di po ba? Tatandaan po ninyo, independent po lumalabas yung kay Lucas. Ang gusto ni Kaeli, dapat basahin ko ikumpara sa iba. Ito po ang tinutukoy ko sa inyo, ang nakalagay dito sa Lucas, na ang sabi ng sumulat nito, paalala ko lang sa inyo ha, o tingnan nyo ha, o, sabi ng sumulat ng Lucas, ano intensyon niya, ba't niya sinulat? Sa chapter 1 verse 1, yamang marami ang nagsikap mag-ayos ng isang kasaysayan tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna natin ayon sa ipinaalam sa atin ng mga taong buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita at mga tagapangaral ng salita. Ay minabuti ko naman pagkatapos na siyasating mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula na sumulat ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Teopilo. Matakin mo, hindi naman pala sinabi ng sumulat ng Lucas na ako po ay inutusan ng Diyos, ako po ay kinasihan ng Diyos, I was inspired by God to wrote this thing. Hindi, ang sabi niya, pagkatapos na siyasating mabuti ang lahat ng mga pangyayaring buhat sa pasimula, ay minabuti ko naman pagkatapos na siyasating mabuti ang lahat ng mga bagay buhat sa pasimula, na simula ng isang maayos na sumulat ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Teopilo. So, ayan. Ito po yung Ebanghelyo ayon kuno sa sumulat ng Lucas. Ngayon, binasa ko lang po yung 14. Wala, tatandaan ninyo. The writers of Luke, hindi po niya sinabi na isa po inspired para isulat ang mga bagay nito. Okay? Hindi niya sinabi na sa inutusan ng Diyos. Bakit sa sumulat para kay Teopilo? At sinaliksik muna niya, nag-research. O di, hindi ito yung Injil na sinasabi ko namin, hindi ito yung aklat, hindi ito yung gospel na natanggap na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ibinaba kay Nabi Isa alayhi salam, kay Jesus Christ, peace be upon him. Ang sumulat nito, nag-research eh. Oh. Diba? Nag-research eh. Minabuti ko namang pagkatapos na siya sa ating mabuti ang lahat ng mga pangyayari. O nakita mo, nag-research ito eh. Hindi naman sinabing siya ay kinasihan ng Diyos o ng Espiritu Santo ng kung ano-ano pa. Kaya sa simulat ng Ebanghelyong ito, talagang sa ganang kanya, sumulat lang siya. Trip lang niya sumulat. At ayon sa pag-aaral ng scholar, marami po akong batayan. Marami akong batayan para patunayan sa inyo mga bagay-bagay na sinasabi ko sa inyo. Na most likely, ang source talaga ni Lucas at saka ni Mateo ay si Marcos. Pero meron pa silang ibang source. Kaya kung makikita mo, magkaiba po ang sulat ni Lucas o ng sumulat ng Lucas kumpara doon sa sumulat ng Matthew at saka ng Mark. Yung synoptic gospel, bagamat may pagkakaalintulad, pero may mga pagkakaiba rin, inibang sadya. Kaya nung nakalagay sa Lucas, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling anak, sa kanyang sariling ama, ina, sa wife niya, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga brothers, sa kanyang mga sisters, at sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaring maging alagad ko. Anong context ang gusto ni Kaeling basahin ko? O binasa ko naman lahat?
Pag binasa mo yung Mateo 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. May pagkakaiba nga naman. Kaya yun ang paliwanag ni Kylie dito sa pumunta. Na dapat yung pag-ibig mo hindi lihi kasi dapat ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Pag ang inibig mo ng higit sa lahat, yung tatay mo, yung nanay mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, yung asawa mo, hindi pwede, dapat mas lamang yung pag-ibig mo kay Kristo. Hindi, yun sinabi sa Mateo. Nasa Lucas ako Kylie. Patay ka na subhanallah. Kung sino man yung ikaw ngayon, nga pala, kamusta si brother din? Isang member po ng dating daan. May paintulot naman sasabihin ko na nag-aaral po ng Islam, At pagpatnubayan kanawa ni Allah, kapatid na din, Kanina magkasama po kami diyan po sa Walter Mart. At kinakamusta ko na rin ang kasama ko po kanina, mga Iglesia ni Cristo at ang dating daan. Nakita nyo, magkasama. Ang dating daan, tamang daan, at matuwid na daan. Kanina po, nagkapi-kapi kami. Nag-brainstorm kami. Hindi kami nagdidebate. We respect each other. Ito lang itong mga marunong mang-asar ang ayaw humarap Talagang ayaw kasi nga, alam nila may kalalagyan po sila pag tinanong sila ni Karasid. Dito po ako nakapokus. With all due respect kay Eli, patay na siya. Kaya nga ito ang tanong ko sa mga dating paano na kayo ngayon? Sino ngayon sasagot ng mga tanong? With all due respect kay Daniel Rason, I don't think na ganun sa katatas. Siguro kung si Willie Santiago pa siguro, wala na si Willie, kalaban na rin ninyo. Wala na kayong tagapagtanggol, wala ning idol nyo. Nung buhay siya, hindi naman kami sinasagot nun Tapos ngayon, patay na siya, tsaka kayo ngayon sumasagot-sagot sa akin. Sino naman ang tatanungin ko sa inyo ngayon? Tulad nitong, sino ba to? Siya sa atin. Yung nag-upload nito, ginamit yung video ko. Gigil siguro, kaya sinagot ako. Siya sa atin. Kung sino ka man, ikaw na lang siguro humarap. Kasi patay na yung araw mo dito ako nakapokus. Hindi ba utos? Nang sinasabi ko, ang Biblia po nagtuturo ng pagkapuot. Ano pa't mapuot ka sa sarili mong magulang para mapabilang ka sa kanyang mga tagasunod. Kaya nga ang sabi ko, napakahirap para ng requirements para maging Kristiyano ka. Kasi pag ang ibig sabihin ng Kristiyano ay sumusunod kay Jesus Christ, ang tanong ko, kayo ba? Sinusunod nyo to? Sinusunod nyo ba to? Marami sa pinapagawa, hindi naman yung sinusunod Alam niyo ba para maging alagad ka ni Jesus Christ o maging ikay tagasunod ni Jesus Christ? Meron siyang pinapagawa Ilang kayang Kristiyano o nagsapapakilalang Kristiyano ang ginawa ito? Basahin ko chapter 10 verse 17. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Paano ka maliligtas? Ang tanong paano ako maliligtas, mabuting guro? Ang tanong ng lalaking mayaman. Mayaman ito Alam nyo, kung nandun na yung mga pastormatic spiritic, tapos mayaman pa yung nagtanong, naku po, tuwan-tuwa yung mga yan. Parang mga yan. Ngiting aso yan. Jackpot ito. Para ka nanalo sa loto nito. Mayaman ka, no? Paano ka maligtas? Madali lang. Magbigay ka ng ikapo at mga donation, bigay natin kay Lord, sa aking dadaan. Anong sagot ni Jesus Christ? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Yung mga nagtatanong, may sinabi ba si Jesus na hindi sa Diyos? Hindi ka ba nakakaintinding magbasa?
Ha? Ito ba napakahirap i-memorize? Napakahirap pang unawain ito? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Sabi ni Jesus Christ. Walang mabuti, kundi isa lang, ang Diyos. May nakadebate akong pastor. Bakit, Karasid? Si Jesus ba masama? Bakit ganyan ang tanong mo? Ang sabi ni Jesus, tinawag siyang mabuting guro. Bakit mo ako tinatawag mabuting guro o mabuti? Isa lang ang mabuti. Ang Diyos, o di hindi sa Diyos. Alam niyo ano sa Greek yan? Alam niyo kung ano sa Arabic yan? Sige. Unique yan. Hindi mo lang masyadong mag-gets kapag Tagalog binabasa mo. Okay? Katangian ng Diyos yan na itinanggi niya sa kanyang sarili. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi isa lang ang Diyos. Yan ba naman ang hirap inawain? O baka meron ako nakalaban nagpalusot, Karasit. Yan bang mga pagkakataon na yan? Nung bang sinagot ni Jesus yung mayamang binata? At sinabi niya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lang. Siya ba ay nasa earth, nasa lupa, o nasa langit? Sabi ko, natural, nasa lupa. Sabi ko ba, salamat, maraming salamat. Ano ibig mo sabihin? Kasi nga, si Jesus, nung nasa lupa, tao. Nung nasa langit, nasa langit na siya, Diyos na siya. Bakit? Ito bang mga nasa Bible natin, sa mga Matthew, Mark, Luke, nagsasalita siya, meron ka bang mababasa na yung mga sinalita niya rito, habang sinalita niya nasa langit? Parang parang bangag yung pastor na kausap ko. Totoo lang. Natural. Mga mababasa mo, ayon sa Biblia, nandito sa earth. Yun yung palusot niya. Kung kasi yung kalabang ko, oneness. Nasa lupa siya, kaya nagpapanggap siyang tao. Hindi yun. Di pinagdulo ko tayo kung lumalabas, ganun ang gusto ni pastor ng oneness. Ang aking emphasis dito, yung sinabi ni Jesus Christ, nalalaman mo ang utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Sinabi ng mabinatang mayaman, lalaking mayaman, guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula sa aking kabataan. Hudyo to diba? Masunurin sa kautusan ito Pinagisdan na, kinalakihan mo Ano sabi ni Jesus? Ngayo ka at ipagbili mo ang lahat ng ari-arian, bigay mo sa ang salapi, sa dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ano muna gagawin ng tao bago maging tagasunod ni Kristo? Ibenta mo muna ang lahat ng ari-arian mo. Tapos yung pinagbentahan yun, ibigay mo sa mga dukha. Ginawa mo na ba yan? Ikaw na nagpapakilalang Kristiyano? Binenta mo na ba? Baka ngayon may cellphone ka pa, maganda. Ibenta mo yan. Sabi ni Jesus Christ sa Biblia, ito ba? Siya nagsabi niya ibenta mo muna lahat ng ari-arian mo at ikaw ay sumunod sa akin. Ibig sabihin, bago ka makasunod kay Jesus Christ at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Bago ka makasunod kay Jesus Christ, meron ka munang gagawin. Ikaw na gustong maging Kristiyano, kasi pag sinabi mo Kristiyano, bagamat yung salitang Kristiyano, mga kababayan, ay bagong terminology yan, hindi po yan alam ni Jesus mismo. Bago ka pala maging pagkasunod ni Jesus Christ, ang unang-una munang gagawin mo ay dapat
ibenta mo muna ang iyong ari-arian. Ha? Oh, ginawa niyo na ba to, mga kababayan na nagpapakilalang sila'y Kristiyano? Oh, ibenta mo muna, kita niyo ang hirap eh. Ibenta niyo muna ang lahat ng ari-arian at yung pinagbentahan, yung salapi, ibigay mo sa mga dukha. At pumarito ka at saka ka sumunod sa akin. Ginawa mo na ba yan? O may palusot. Eh kasi yung kausap niya yan, Hudyo. Natural, wala namang Pilipino nun eh. Ang pinagkakausap na rito, malibang sa ibang stances na Roma, mga Hudyo kausap niya. Yung palusot eh. Eh kasi yung kausap niya, mga Hudyo. Natural, wala naman Pilipino nun eh. Pambira kayo. Ibenta, paano ka maging tagasunod? Ibenta mo ang iyong ari-arian, ang buong ari-arian mo, yung pinagbentahan, ibigay mo sa mga duka at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Unang requirements. May requirements pa. Dapat mapuot ka sa magulang mo. Dapat mapuot ka sa lahat ng iyong mga kamag-anak, sa mga mahal mo sa buhay. Yan ang aking premise. Sagutin mo na lang ako, ating siya sa atin, ha? Oh, meron pa tayong sinagot. Ha? Hindi ko na masyadong papabahin. Sabi ko, kung totoong nagtuturo ng pag-ibig ang Biblia, eh bakit may ganitong utos? Ha? Ito'y utos. Tapos, dali. Mabuti pa iparinig natin yung una, no? Yung una. Para mas mag-gets po ninyo yung sinasabi ko. Okay? Ano po ba ang mga katunayan ng Biblia ay totoo at karapat-dapat na paniwalaan? Aba, hindi ba kayo naniniwalang dapat yung igalang ang tatay niyo at nanay niyo? Naniniwala ba kayo ron, kapatid? Oo. Ako kasi naniniwala na mabuti na ang anak igalang ang magulang. Naniniwala rin ako na totoo yung sinabi ng Biblia na ang lalaki dapat niyang mahalin ang kanyang asawa. Huwag niyang pagmamalupitan. Naniniwala rin ako na dapat ibigin ng tao ang kanyang kapwa-tao. Ang love your neighbor as yourself. Di ba tama yun? Ito yung sagot ko. Yun daw ang dahilan, kaya ang Biblia ay totoo sa Diyos. Eh kaya lang may talata nga eh, na mamuhi sa magulang. Napanood ko na po. Alam mo ninyo, pinagmamalaki ko, sino pong gustong tumesting sa akin? Kung ikaw po'y dating daan, eh kung paramihan ng notes, baka mas marami notes ko sa inyo. Ha? Promise, mas naintindihan ko yung sinasabi ni Soriano kaysa sa inyo. Kaya nga hindi ako sumama dyan eh. Lalo na yung sagot niya sa 110 ng Psalms. Chapter 110 ng Psalms, dalaw daw ang Diyos doon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Sasagutin ko rin mo yan. Tingnan nyo. Lalo ko napapatunayan, naku po, nabola lang kababayan natin, umelips lang sila, pero hindi talaga nagsaliksik eh. Etong ating saliksikin, ating siya sa atin, ito. Ngayon, pag hindi raw dalang aral nito, anong aral? Pag hindi raw Diyos si Kristo, huwag papasukin. Halimbawa, may kumatok sa inyo na iglesia ni Kristo, kang paniniwala si Jesus ay tao, hindi Diyos. Huwag daw papasukin at huwag daw batiin. Kaya ang sabi ni ating siya sa atin ng dating daan, ang sinasabi daw ni Kaeli Soriano, ang sino man sa inyo dumating, na hindi dalang aral na ito. Anong aral na ito? Yung aral na ito raw, nasabi ni Soriano, si Jesus daw ay Diyos na may Diyos. O kaya pag may dumating daw sa bahay nyo, hindi ganun ang paniniwala, itakwil. Huwag batiin, huwag papasukin, huwag batiin. Good morning po. Magandang tanghali po. Bawal bumati. Kaya ang tanong ko, yan ba ay pag-ibig? Sige na, granting. Without totally accepting. Sabi ko kasi ni ating siya sa atin, yung daw may maling aral, yung hindi teaching na ito, sabi,
yung mga taong hindi naniniwala si Jesus ay Diyos. O paano yung Trinitarian? Hindi rin yung katulad dun eh. Si Jesus, si Soriano kasi si Jesus, Diyos na may Diyos. Mababang Diyos, may madakilang Diyos pa sa kanya. Hindi naman ganun ang Trinitarian eh. So, halimbawa, may dumating na iglesia ni Cristo, ang ibig yung sabihin, huwag siyang papasukin sa bahay at huwag siyang batiin, lalo na kami mga Muslim. Yan ba'y pag-ibig? Yan ang tanong ko eh. Yan ang sagutin mo ating siya sa atin. Ang layo ng sagot ni Kylie. Ayaw lang niya unawain kasi totoo lang, naging sarado na kukotin niya eh. Gagamitin ko yung kanyang payo dati. Ha? Sinasabi ni Kylie sa mga iglesia ni Cristo, alam niyo, kalimutan niyo lang, pansamantala na naturuan kayo ni Felix Manalo. O, kahit sandali lang. O, ito nga yung sasabihin ko sa inyo. Pansamantala, kahit isang oras lang, kalimutan yung naturuan kayo ni Kylie. Pakinggan po niyo sa Karasid. Yan naman ang hamon ko sa inyo. Kaya lang, marami sa inyo sarado na kukote. With all respect kay Brother Dane, bukas, meron pa isa, ayoko nang banggitin. Ha? Marami sa inyo ayaw. Ayaw makipag-usap. Hanggang ganito na lang. O, sige. O, ating siya sa atin, ha? O, tingnan yung YouTube niya, i-share niyo to. Kaya ating siya sa atin. Ha? Yan ang tanong ko. Ito ba pag-ibig? Sabi, pag may dumating sa inyo, hindi dalang aral na ito. Anong aral? Anong aral? Ibig niyo sabihin, aral ng dating daan? Nasulat ito, wala pang dating daan eh. Anong aral? Kapag may dumating sa inyo, hindi dalang aral na ito. Anong aral? Utang na loob, sabihin niyo sa akin. Anong aral? O sabihin na natin, dating daan. Dapat ang aral dating daan. Pag may kumatok sa inyo, pag may dumating, huwag ninyong papasukin sa bahay. Huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa mga ganitong tao ay naahawa sa kanyang kasamaan. Ibig mo sabihin, kung hindi nyo karilyo masamang tao na, kaya hindi nyo papapasukin at hindi nyo babatiin, yan ba'y pag-ibig? Is that love? O ba kung ganyan ang pag-ibig, sa inyo na lang, isaksak nyo sa baga nyo. Kapakawalang kwentang pag-ibig yung kunwari, ibigin mo ang iyong kaaway. Sa totoo lang, pag nakadiskusyon mo si Kylie, no, with all due respect ko kayo magagalit, ha? Hindi mo maramdaman na iniibig ka ni Soriano, eh. Meron po siyang sinasabihan, nagmamantik ang baboy. Yung mga anak ni Almeida, kanta ng kanta, parang pinupulit na yung boses. Matakot-takot na insulto po ng inabot eh. Pati si Cabulan, ininsulto po ni Kylie. Yan po yung pag-ibig. Matindi. O, set aside natin yung dating daan. Paano sasagutin ng mga Bible believers ito? Totoo ba na nagtuturo ng pag-ibig ang Biblia? Ito ba masasabi ng pag-ibig? Pagtakin mo, pag may dumating sa inyo na hindi dala ang aral nito. Anong aral? Aral ng Katoliko? Aral ng Sabadista? Aral ng Metodista? Iglesia ni Cristo? Baptist? Born again? Anong aral? Tapos, huwag papasukin uhol na pwede bang makainom sandali? Ano ka ba? Dapat pa kareliyon mo? Huwag batiin! Magandang umaga po. Huwag batiin. Mag-istabero ka. Yan ba pag-ibig? Hindi. Ang turo sa Islam, hindi. Smile. Ngumiti ka sapagkat ang pagngiti ay sunna ng mga rasul, sunna ng mga propeta. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he passed a moment without a smile. Pinabati. Hindi po kami bawal bumati.
Ang bawal namin, hindi pinagbabawal sa amin yung mga greetings ng Merry Christmas, mga ganun kasi, Happy Valentine. Pero hindi kami bawal bumati, ay maganda, kamusta po kayo? Eh dito bawal, pinagbabawalan kayo na bumati sa hindi ninyo kapananampalataya. Kung ano mang klaseng aral ito. Ha? Naintindihan ninyo? Yan po ang bangungot na hindi nyo kayang sagutin sa harapan ni Karasid. Sige, nang asar na lang kayo, hanggang ganyan lang naman kayo. Okay? Oh, yan po. Ha? Naku, mapapasubo ka. Siyasatin. Ayan, tama, siyasatin mo. Paano kayo? Wala na idol nyo eh. Hindi po ako blind followers ng Islamic faith. Sa patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala, napatnubayan ako, napatunayan ko sa aking sarili, at hanggang ngayon, napapatunayan ko sa aking mga kababayan, ako ang lumalakad sa matuwid na landas. Ang Islam, ang totoong reliyon ng nag-iisang Diyos na tunay na lumalang sa ating lahat. Yan ang ibinabahagi ko sa inyo.